Problema ngayon ng mga residente sa Ligao City, Albay, ang kalusugan ng mga bata sa mga evacuation center. Dumarami rin ang nagkakasakit. Sa gitna pa rin ito ng nakaambang pagsabog ng Bulkang Mayon. Makibalita tayo live kay Myla Aicotcho ng GMA Bicol. Myla? Makilabing 2% ng mga batang nasa evacuation center na nasa edad wala pang 1 taon hanggang 5 taong gulang ang sinasabing malnourished. Ayon niya sa datos ng Albay Provincial Health Office, kaya patuloy na tinututukan ng lokal na pamahalaan ang kalusugan ng mga evacuee. Matapos ang 2 linggong pananatili sa evacuation centers, posible raw na ang hindi normal na sitwasyon ang naging dahilan kung bakit abnormal na rin ang kalusugan ng mga bata. Yung po kung ikaw ay nasa evacuation center at hindi maganda ang yung tulugan, hindi tulad ng tulugan mo sa bahay na may kama, meron kang electric fan, walang ingay. Bagaman ayon sa ilang evacuee sa Ligao City, hindi nagkukulang ang gobyerno sa pagbibigay ng relief goods. Kami naman sa magibong parang kung paano kaming halimbawa bakal kigulayo, narok ka. Isa rin sa tinututukan ng Albay Provincial Health Office ang nagsusulputang mga sakit sa loob ng evacuation centers. Kabilang sa mga sakit na nararanasan nila ngayon ang acute respiratory infection, lagnat, pananakit ng ulo, high blood pressure, mga sugat, diarrhea, skin disease, pananakit ng ngipin, pagsakit ng tenga at asma. Ayon sa Provincial Health Office, natural lang ang ganitong sakit pero hindi naman umano sila nagpapabaya sa pagbibigay ng atensyon medikal at gamot para sa mga may sakit. Nagsasagawa na rin ngayon ang feeding program para tugunan ang problema sa malnutrisyon. We're doing therapeutic feeding na. Kaya everything is in place, the plan is in place. Ang Philippine Army naman piniling i-extend ang pagbabantay sa mga naiwang ari-arian sa permanent danger zone. Reklamo kasi ng mga residente. Nagkakanakawan na raw sa kanilang mga naiwang alagang hayop. Task to siya na given to the Army to secure the barangay area na abandoned by the barangay folks kasi ang mga tao is nandun sa evacuation center. Habang wala pa namang katikayan ng araw at oras ng pagputok ng Mayon, pinag-aaralan ng PHIVOLCS kung anong klaseng eruption ang pwedeng mangyari sa bulkan. Isa sa mga tinitingnan ang Strombolian eruption o ang pagpapataas ng direksyon sa pagbuga ng lava. Pwede rin na mangyari ang mapaminsalang volcanic eruption, kung saan pinaghalong pyroclastic materials, mga bato at naglalagablab na lava ang ibubuga ni bulkan. Posible rin naman daw na bumalik lang sa normal ang Mayon at matigil ang anumang aktibidad nito. Pero ayon sa PHIVOLCS, maliit lang ang posibilidad na ito ang mangyari. Maki sa loob ng 24 oras na i-rehister ng PHIVOLCS ang 2 volcanic quake at 2 rockfall event. Ibig sabihin patuloy pa rin na nasa abnormal stage ang bulkan at nasa alert level 3 pa rin ito. At yan ang latest mula dito sa Legazpi City. Myla Aicotcho, Nagbabalita, Pilipinas.